Ito lang ang tanging paraan. Ang malamig na tinig ni Eduardo ay sumabay sa ihihip ng hangin sa gitna ng madilim na karagatan. Ang mga salitang ito ay bumangga sa mainit na singaw ng sabaw ng aligwe na maingat na bitbit ni Fredelia. Ilang sandali lamang bago ang malagim na hatol na ito, ang mga kamay ng matanda ay puno ng pagmamahal, nanginginig ng bahagya dahil sa katandaan, ngunit mahigpit na nakahawak sa porselanang mangkok upang hindi matapon ang laman. Ipinagpalit ni Fredelia ang sariling ginhawa. Hinubad niya ang kanyang mamahaling pashmina shawl upang ipatong sa balikat ng kanyang manugang na si Lavinia dahil dumaing itong nilalamig sa simoy ng gabi. Lavinia, Hija, suotin mo ito. Baka sipunin ka. Masyadong matalas ang hangin dito sa labas. Malambing na wika ni Fredelia. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala habang inaayos ang tela sa leeg ng manugang. Oh, thanks mom. You shouldn't have cooked patuloy. Ang dami namang staff sa yate, nagpakapagod pa kayo. Sagot ni Lavinia. Isang matamis ngunit hungkag ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi habang palihim na inaamoy ang sariling mamahaling pabango. Isang tahimik na paraan upang tabunan ang amoy ng bawang, sibuyas at taba ng talangka na kumapit sa bestida ng matanda pagkatapos nitong magkulong sa mainit na kusina ng yate. Isang makahulugang tingin ang nagpalitan sa pagitan ni Lavinia at Eduardo. Isang tingin na hindi nabasa ng isang inang, ang tanging nakikita ay ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa isip ni Fredelia, ito ang pinakaperpektong gabi. Itinaas niya ang kanyang baso ng tubig, handang mag-alay ng isang tapat na panalangin at pag-alala para sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man bumuka ang kanyang mga labi upang magbasbas ang mga kamay ng kanyang sariling dugo at laman, ang mga kamay na matiyaga niyang inalalayan nung unang hakbang nito bilang isang sanggol ay dumampi sa kanyang likuran, hindi upang yumakap, kundi upang tumulak ng buong lakas at walang pag-aalinlangan. Ang porselanang mangkok ay dumulas sa kanyang mga palad. Ang pagbasag nito sa makintab na sahig ng yate ay nilamon ng ingay ng alon. Ang mainit at malinamnam na sabaw na pinaghirapan niyang lutuin ay kumalat na haluan ng pait at alat ng hamog ng dagat. Ang kanyang pagmamahal, itiningapon na parang basurang walang halaga sa mismong paanan ng mga taong pinaglilingkuran niya. Sa isang huling desperadong pagkilos, ang nanginginig at kulubot na kamay ni Fredelia ay kumapas sa hangin, nagbabaka sakaling mayakap ang dulo ng mamahaling Italian suit ng kanyang anak upang iligtas ang sarili. Ngunit isang malamig at mabilis na pag-iwas ang isinukli ni Eduardo. Ipinagkait nito maging ang huling pagkakataong makakapit ang kanyang ina. Ang pagbagsak sa maitim at nagyayelong tubig ng karagatan ay tila naging napakabagal. Nang lamunin siya ng tubig, ang lamig ay mabilis na gumapang mula sa kanyang mga paa pataas sa kanyang gulugod. Ngunit mas malamig at mas nakamamatay ang katotohanang sumampal sa kanyang diwa. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakasan ng boses. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata dahil ang sakit ay masyadong matindi upang maging isang simpleng iyak. Ito ay nagyelo sa kanyang kaluluwa. Ang sikmura niya ay bumaligtad at namilipit, hindi dahil sa pagkahilo sa alo, kundi dahil sa matinding pandidiri sa kasinungalingang niyakap niya sa loob ng maraming taon. Isang nakakapasong kahihiyan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hiya sa kanyang sarili dahil naging bulag siya. Hiya dahil ang mga halimaw na nagtapon sa kanya sa dilim ay ang mga halimaw na mismong pinakain niya ng sarili niyang dugo at pawis. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang piping sigaw sa kanyang isipan habang ang liwanag ng yate ay unti-unting lumalayo, nagiging isang maliit na tuldok sa gitna ng kawalan. Isang buhay ng pagsasakripisyo, pinalitan ng isang tulak sa dilim. Ang mabigat na tubig alat ay nagsimulang pumasok sa kanyang ilong at bibig,
Pinupuno ang kanyang mga baga ng kamatayan. Ang huling nakita ng kanyang mga naghihingalong mata bago siya tuluyang hilahin ng kailaliman pababa ay ang figura ng kanyang anak at manugang. Nakatayo sila sa dulo ng yate, magkatabi, tahimik na pinapanood ang paglubog ng buhay na nagbigay sa kanila ng lahat. Hindi sila tumawag ng tulong. Walang bakas ng pagsisisi. Tanging ang ugong ng makina ng yate ang nagpatuloy sa pag-andar. Walang awang iniiwan siya sa malamig at malupit na yakap ng karagatan. Ang bawat paghinga ay tila paghigop ng bubog. Ang bawat pagtibok ng puso ni Fidelia ay nagdadala ng matinding hapdi. Na tila ba ang alat ng dagat ay nanatiling nakabara sa kanyang mga baga. Ayaw siyang patahimikin. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ang unang bumati sa kanya ay hindi ang malambot na kisame ng kanyang mansyon na may mga dekorasyong ginto. Sa halip, ang nakita niya ay ang mga butas-butas na bubong ng nipa kung saan sumisilip ang maputlang sinag ng araw. Amoy lansa, amoy tuyong lambat at usok ng kahoy. Ang ilalim ng kanyang likuran ay hindi na ang kutsyon na gawa sa Egyptian cotton, kundi ang magaspang at matigas na banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Ang init ng paligid ay hindi galing sa mamahaling heater, kundi mula sa singaw ng isang maliit na kalderong nakasalang sa uling. "Kising na po pala kayo," isang boses ang narinig niya. Mababa ang tono nito, puno ng paggalang na hinaluan ng pag-aalinlangan. Inilingon ni Fidelia ang kanyang ulo ng bahagya. Isang lalaking may balat na sinunog ng araw, suot ang isang kupas na t-shirt na may mantsa ng grasa at asin, ang nakatayo sa tabi niya. Si Tomas. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang mangkok ng lugaw, malabnaw, walang karne, tanging butil ng bigas at maraming tubig. Nasaan ako?" Pabulong na tanong ni Fidelia. Ang kanyang sariling boses ay tila isang estranghero sa kanyang pandinig, paos, mahina at puno ng takot. "Nasa dalampasigan po tayo ng Zambales. Nakita ko kayong palutang-lutang sa tabi ng aking bangka kagabi," sagot ni Tomas habang maingat na inilalapag ang lugaw sa tabi ng matanda. "Sino po ba kayo? Bakit kayo nasa gitna ng dagat sa ganong oras?" Hindi nakasagot si Fidelia. Gusto niyang sabihin siya si Fidelia Corazon Delgado, ang reyna ng real estate, ang babaeng kayang bilhin ang buong baybaying ito kung nanaisin niya. Ngunit, bago pa man niya mabigkas ang kanyang pangalan, isang ingay ang pumuno sa maliit na dampa. Isang lumang transistor radio ang binuhay ni Tomas. Ang tunog nito ay puno ng garalgal at static. Ngunit sapat na ang linaw upang marinig ni Fidelia ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Eduardo. "We are devastated. My mother was my world. It was a tragic accident. The waves were too strong." Ang boses ni Eduardo ay binalot ng pekeng hikbi. Ang bawat salita ay tila isang mas matalas na kutsilyo kaysa sa pagkakatulak sa kanya sa dagat. "The Delgado family will be in a state of mourning. We ask for privacy as we prepare for her memorial. I will do my best to fulfill my mother's legacy sa kompanya." Napako ang paningin ni Fidelia sa dingding na gawa sa sawali. Ang kanyang sariling anak, ang kanyang world din sana, ay kasalukuyan ng inililibing siya sa harap ng buong bansa habang hindi pa man natutuyo ang kanyang mga damit. Walang pag-aalinlangan sa tinig nito. Tanging ang ganid na pagnanais na makuha ang lahat ng iniwan umano ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Fidelia. Ang lugaw na iniaalok ni Tomas ay umuusok pa, ngunit ang pakiramdam sa kanyang dibdib ay mas malamig pa sa kailaliman ng dagat. "Huwag mong sasabihin kahit kanino na may nakita ka," sabi ni Fidelia. Ang kanyang tinig ay nagbago. Wala na ang takot. Napalitan ito ng isang klase ng determinasyon na kasing tigas ng bakal. "Bakit po? Kailangan nating tumawag sa pulis. Baka hinahanap na kayo ng pamilya nyo." Naguguluhang wika ni Tomas. "Wala na akong pamilya, Tomas.
Diretso niyang sagot habang unti-unting bumabangon mula sa banig. Ramdam niya ang bawat buto sa kanyang katawan na tila nadudurog, ngunit pilit niyang pinatayo ang kanyang sarili. Ang babaeng nakita mo kagabi, patay na siya. Lunod na siya sa dagat. Inabot ni Fredelia ang kanyang kaliwang kamay. Doon, nagniningning ang isang gintong singsing na may malaking diamante, ang simbolo ng katapatan ng kanyang yumaong asawa. Marahan niya itong hinubad. Ang pakiramdam ng pagtanggal nito ay parang pagpunit ng sariling balat. Inilagay niya ang singsing sa palad ni Tomas. Hatiin mo ang halaga nito. Isang bahagi para sa iyo dahil niligtas mo ang buhay ko. Ang isa pang bahagi, gamitin mo para kumuha ng impormasyon para sa akin. Utos ni Fredelia. Tinitigan ni Tomas ang singsing. Ang liwanag nito ay masyadong maringal para sa maruming palad ng isang mangingisda. Ngunit para kay Fredelia, ang singsing na yon ay ang huling alaala ng kanyang dating buhay. Sa sandaling bitiwan niya ito, wala na ang mamasang-masang luhang. Dapat sana ay pumatak para sa kanyang anak. Ang pinalit niya ay ang tuyo at mainit na galit ng isang inang tinalikuran ng sariling dugo. Sa labas, ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang babala. Isang babala na ang dagat ay may paraan upang ibalik ang anumang kinuha nito. At sa pagkakataong ito, ang ibinalik ng dagat ay hindi na ang mapagmahal na inang si Fredelia, kundi ang multo ng katarungan na walang balak huminto hanggat hindi nababayaran ng bawat patak ng alat na kanyang nalunok. Ang sikat ng araw ay tila nakikiramay sa init ng puot na naglalagablab sa dibdib ni Fredelia. Nakatayo siya sa labas ng matatayog na tarangkahan ng sarili niyang mansyon, nakabalot ang ulo ng isang kupas na abuhing banyera. Ang bawat butil ng graba sa kalsada ay tila tumutusok sa kanyang mga talampakang nakayapak lamang, isang matinding kaibahan sa malambot at pulang alpombra na nakalatag sa loob ng malawak na bulwagan. Mula sa malayo, nalalanghap niya ang mabigat na halimuyak ng libu-libong puting liryos at mamahaling kandila. Ang bango na dati ay nagbibigay sa kanya ng kalmado. Ngayon ay tila amoy ng isang mabulok na kasinungalingan. Look at them. So many people. Akala mo naman talaga affected sila. Narinig ni Fredelia ang bulong ng isang babaeng naglalakad papasok. Isa sa mga tinatawag niyang kaibigan noon. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Eduardo sa harap ng isang dambuhalang retrato ni Fredelia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay namumula sa kunwaring puyat at pag-iyak. Hawak niya ang mikropono ng may panginginig na tila ba ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. My mother. She was the pillar of this family. She taught me the value of utang na loob. Pagsisimula ni Eduardo, ang kanyang boses ay gumagaralgal sa bawat salita. Lahat ng meron ako, lahat ng narating ng Delgado Group ay dahil sa kanyang sakripisyo. And now that she's gone, I promise to protect her legacy. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya. Isang madiing lunok ang ginawa ni Fredelia. Ang bawat kataga ng kanyang anak ay tila isang malakas na sampal. Ginagamit nito ang utang na loob upang makuha ang tiwala ng mga investor, habang ang katotohanan ay siya ang mismong pumatay sa nagbigay sa kanya ng lahat. Sa kabilang dako, nakita ni Fredelia ang matandang hardinero na si Mang Carding. Bit-bit nito ang isang malaking paso ng mga lila na orkidya, ang paboritong bulaklak ni Fredelia na inalagaan niya sa loob ng 10 taon. Ngunit bago pa man ito mailapag ni Mang Carding sa tabi ng kabaong, humarang si Lavinia. Wait, Mang Carding. Where are you taking those? Ang pangit, it looks so cheap and banyera style. Itapon mo na yan sa likod. Replace it with the white hydrangeas from the florist. Utos ni Lavinia, ang kanyang tinig ay matalas at walang puwang para sa pagtanggi. Nakita ni Fredelia ang panginginig ng mga kamay ni Mang Carding
Habang dahan-dahang lumalayo, bitbit ang mga orkidyang itinuturing ni Fidelia na buhay na alaala. Ang kawalang-galang ni Lavinia sa kanyang mga huling alaala ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Habang nagpapatuloy ang seremonya, lumapit si Attorney Miranda kay Lavinia. May iniabot itong isang manipis na folder na kulay asul. Sa gilid nito, may nakasulat na maliit na etiketa, Maternity Records, Confidential. Everything is set, Lavinia. Just sign the last page later. Bulong ni Miranda. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon, parang isang estatwa ng yelo sa gitna ng nagbabagang impyerno. Is it safe? Baka mahalata ng Board of Directors? Tanong ni Lavinia habang pasimpleng inaayos ang perlas na kwintas sa kanyang leeg, ang mismong kwintas na suot ni Fidelia nang itulak siya sa dagat. Trust me, I handled the will. Wala nang makakapigil sa inyo. Sagot ni Miranda bago ito tumalikod at naglakad patungo sa itaas sa mismong opisina ni Fidelia. Hindi napigilan ni Fidelia ang sarili. Pinalibutan niya ang gilid ng mansyon, pamilyar sa bawat sulok at bawat bintana. Mula sa labas ng malaking bintana ng kanyang opisina, nakita niya si Miranda. Ang abogada ay dahan-dahang naupo sa kanyang silyang gawa sa balat ng baka. Ang silya kung saan si Fidelia ay gumawa ng libu-libong desisyon para sa ikabubuti ng kanyang mga tauhan. Kumuha si Miranda ng isang mahabang sigarilyo mula sa lamesa ni Fidelia. Sinindihan niya ito. Ang apoy ay nagbigay ng isang madilim na liwanag sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay dahan-dahang ibinuga ang makapal na usok sa mismong mukha ng retrato ni Fidelia na nakasabit sa dingding. Ang usok ay tila isang maitim na ulap na lumalapastangan sa alaala ng matanda. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Fidelia. Hindi ito dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang klase ng galit na hindi na kayang itago ng anumang panalangin. Ang kanyang sariling bahay ay naging kuta na ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Dito, sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng alikabok ng lansangan, ang huling bahagi ng pusong ina ni Fidelia ay tuluyan ng naging batuekyo. Ang amoy ng nabubulok na basura at malansang isda mula sa palengke ay naging bagong pabango ni Fidelia. Sa bawat pagyuko niya upang pulutin ang mga plastik na bote at maruruming dyaryo, nararamdaman niya ang bawat gatla ng hirap sa kanyang mga palad. Ang dating makinis at mapuputing daliri na pinalamutian ng mga hiyas ay balot na ngayon ng itim na libag at sugat. Ngunit para kay Fidelia, ang bawat hapdi ay isang paalala. Buhay pa siya. At ang buhay na ito ay may isang layunin na lamang, ang maningil. Mula sa kanyang kinalalagyan sa tapat ng isang marangyang kasino, nakita ni Fidelia ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Huminto ito sa harap ng gusali at mula rito ay bumaba si Eduardo. Wala na ang lungkot sa kanyang mukha na ipinakita niya sa harap ng media noong nakaraang linggo. Ang kanyang suot na tuksido ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, habang sa kanyang braso ay nakapulupot ang isang babaeng hindi si Lavinia. Eduardo, honey, are you sure it's okay to spend this much? Kakalibing lang ng mom mo, di ba? Narinig ni Fidelia ang malanding tanong ng babae habang naglalakad sila papasok. Don't worry about it. My mom's money is finally where it belongs. Sa kamay ko. She's dead anyway. She won't mind if I enjoy a little bit of her hard work. Sagot ni Eduardo. Ang kanyang tawa ay kasing gasgas ng barya sa kalsada. Napahawak ng mahigpit si Fidelia sa sako ng basurang bitbit niya. Ang bawat sentimo ng yaman na winiwaldas ng kanyang anak ay galing sa mga gabing hindi siya natulog, sa mga proyektong itinayo niya mula sa wala. Ang utang na loob na dapat ay nagbuklod sa kanila ay tuluyan ng nilunod ng alak at sugal. Sa loob naman ng mansyon ng mga Delgado, ang atmosfera ay hindi rin mapayapa. Si Lavinia ay abala sa pagpapatalsik sa mga dating katulong na tapat kay Fidelia.
I don't care if you've been working here for 20 years, Aling Nena. You're fired. You're too slow and you remind me of that old woman. Pack your things and leave now. Sigaw ni Lavinia. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa malaking pasilyo. Pero Ma'am Lavinia, wala po kaming mapupuntahan. Si Ma'am Fidelia po ang nagpaaral sa mga anak ko. Then go find her in the ocean. Get out! Putol ni Lavinia bago niya diring-diring itinulak ang matandang katulong palabas ng pinto. Mula sa isang madilim na sulok sa labas ng bakod, nakita ni Fidelia ang pag-alis ni Aling Nena na umiyak. Ang bawat piraso ng kanyang binuong pamilya at imperyo ay tinitibag ng mga parasitikong ito. Ang mansyong yon, na dati ay puno ng pagmamahalan, ay tila naging isang malaking libingan ng mga alaala. Isang lumang dyaryo ang dumaan sa harap ng paanan ni Fidelia. Tinangay ng hangin mula sa tumpok ng basura. Nakita niya ang malaking larawan ni Eduardo sa pahinang pangnegosyo. Nakangiti habang kinakamayan ng ilang mga dayuhang investor. Marahan niyang pinulot ang dyaryo. Gamit ang kanyang maruming daliri, hinaplos niya ang mukha ng anak sa larawan. Hindi ito haplos ng pagmamahal, kundi isang panunumpa. Inubos niyo ang dangal ko. Ngayon, uubusin ko ang lahat ng ipinagmamalaki niyo. Bulong niya sa hangin. Maya-maya pa huminto ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat ng mansyon. Lumabas si Attorney Miranda. Ang mukha ay balot ng seryosong ekspresyon. Hindi siya pumasok sa loob. Sa halip, may kinausap siyang isang lalaki sa kanto. Isang lalaking may bitbit na isang maliit na cooler box na kadalasang ginagamit sa pagdadala ng mga gamot, organo. Ang kuryosidad ni Fidelia ay nagising. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi lamang pera ang ninanakaw ng mga taong ito. May mas malalim at mas madilim na sikretong itinatago si Miranda sa likod ng kanyang mga legal na dokumento. Dahan-dahang sumunod si Fidelia sa sasakyan ni Miranda. Tinitiis ang hapdi ng kanyang mga paang sugatan. Ang bawat hakbang niya sa alabok ng kalsada ay isang hakbang patungo sa katotohanang yayanig sa buong pundasyon ng pamilya Delgado. Ang amoy ng luma at matapang na Lysol ay sumuntok sa ilong ni Fidelia pagpasok niya sa likurang pinto ng klinika. Hindi ito ang amoy ng kalinisan na matatagpuan sa mga mamahaling ospital ng Makati. Ito ang amoy ng desperasyon na pilit itinatago sa ilalim ng chemical. Suot ang isang malaking asul na uniforme ng janitor na nakuha niya sa basurahan. Yumuko si Fidelia at sinimulang ikuskos ang basang-basahan sa maduming sahig. Ang bawat hagod ng kanyang braso ay may kasamang pag-iingat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa dulo ng pasilyo kung saan pumasok si Attorney Miranda. Mula sa isang maliit na siwang ng pinto sa dulo, narinig ni Fidelia ang isang tunog na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito sigaw, kundi isang mahina at gipit na iyak ng isang sanggol. Kasunod nito ay ang boses ni Miranda. Malamig, professional, at walang kahit anong bakas ng pagkatao. Stop crying, Maria. You should be happy. Ang laking halaga nito para sa isang katulad mong lumpo. You can't even take care of yourself. Paano pa ang isang bata? This baby will have a better life in America. Consider this as a gift, wika ni Miranda. Sumilip si Fidelia sa siwang. Nakita niya ang isang batang ina. Nakaupo sa isang lumang silya, ang mga mata ay namumula at puno ng luha habang nakatingin sa isang balot ng perang inilapag ni Miranda sa kanyang kandungan. Sa kabilang dako, isang lalaking nakauniforme ng Delgado Logistics ang maingat na inilalagay ang sanggol sa loob ng isang de-aircon na transport box. Attorney? Pakiusap. Gusto ko lang siyang mayakap kahit sandali lang. Pagmamakaawa ng ina, ang kanyang tinig ay naglalakbay sa pagitan ng hikbi at hininga. We don't have time for drama, Maria. The truck is waiting. Eduardo and the investors are expecting the delivery quotas to be met. Remember,
Your silence is part of the contract. Kapag kumanta ka, hindi lang ang pera ang mawawala sa'yo, pati ang natitira mong buhay. Banta ni Miranda habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Napahawak si Fidelia sa dingding upang hindi matumba. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng pagkamuhi. Ang Delgado Logistics, ang kumpanyang itinayo niya ng may dangal, ay ginagamit na ngayon bilang sasakyan para sa pangangalakal ng mga tao. Ang kanyang anak, si Eduardo, ay hindi lamang magnanakaw ng yaman. Siya ay naging kasabwat sa pagnanakaw ng mga buhay. Ang hapdi ng sugat sa kanyang mga paa ay tila nawala, napalitan ng isang nakakapapasong galit. Naalala ni Fidelia ang bawat gabi na pinapatulog niya si Eduardo noong bata pa ito. Ang bawat panalangin inalay niya para lumaki itong mabuting tao. Ang lahat ng iyon ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Habang papaalis ang mga tauhan ni Miranda bitbit ang sanggol, narinig ni Fidelia ang marahas na pagbukas ng pinto sa kabilang bahagi ng pasilyo. Isang matangkad na lalaki na may suot na itim na leather jacket ang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng awtoridad. "Attorney, may nakakita sa sasakyan niyo sa labas. We need to clear the area now," sabi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay matalas, tila naghahanap ng anumang hindi nararapat sa paligid. Ito na ang pagkakataon ni Fidelia. Dahan-dahan siyang umurong patungo sa madilim na sulok ng kusina, ngunit sa kanyang pagmamadali, ang kanyang siko ay tumama sa isang tumpok ng mga lata ng gamot na nakasalansan sa lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga lata sa semento ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan ng klinika. Tumigil ang lahat. Ang lalaking naka-jacket ay mabilis na lumingon sa direksyon ni Fidelia. Binunot nito ang isang flashlight at itinapat ang liwanag sa dilim. "Sino yan? Lumabas ka!" sigaw ng lalaki. Ang puso ni Fidelia ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa unang pagkakataon, mula nang siya ay itinulak sa dagat, naramdaman niya ang tunay na panganib. Hindi lamang ito laban para sa kanyang yaman. Ito ay laban para sa katarungan ng mga inang inagawan ng anak. At para sa sarili niyang kaligtasan. Isang hakbang, dalawang hakbang. Papalapit ang lalaki. Hinawakan ni Fidelia ang isang basag na bote sa sahig. Handang itaya ang lahat. Ngunit bago pa man siya maabutan ng liwanag, isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran at hinila siya sa loob ng isang mas madilim na silid-imbakan. "Huwag kang maingay kung gusto mong mabuhay." Isang baritono at kalmadong boses ang bumulong sa kanyang tainga. Ang kamay na nakatakip sa bibig ni Fidelia ay magaspang at may amoy ng murang tabako at bakal. Hindi ito ang kamay ng isang mamamatay tao na nanginginig sa takot. Ito ay ang kamay ng isang taong sanay sa panganib. Sa gitna ng kadiliman ng silid-imbakan, nararamdaman ni Fidelia ang bawat mabilis na paghinga ng lalaki sa kanyang batok. Ang tanging liwanag na pumapasok ay mula sa siwang ng pinto, kung saan anino ng mga tauhan ni Miranda ang pabalik-balik sa pasilyo. "Stay still. Kapag lumabas ka diyan, hindi lang kulungan ang bagsak mo," bulong ng lalaki. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Nang masiguradong nakaalis na ang mga tauhan ni Miranda, dahan-dahang binitawan ng lalaki si Fidelia. Mabilis na lumayo ang matanda. Hinahabol ang kanyang hininga habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng malamig at madilim na silid, tinitigan niya ang estranghero. Ang lalaki ay may matalas na panga, seryosong mga mata, at isang tindig na tila laging handa sa gera. "Sino ka? Bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Fidelia. Pilit na pinapatatag ang kanyang nanginginig na boses. "Kapitan Daniel Navarro, Economic Investigation Division. Matagal ko nang sinusubaybayan si Attorney Miranda at ang mga transaksyon ng Delgado Logistics."
Pero hindi ko inaasahang makikita ang patay na reyna ng mga delgado sa isang maduming klinika sa gitna ng gabi. Sagot ng lalaki habang dahan-dahang inilalabas ang kanyang lisensya sa ilalim ng suot na jacket. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon mula sa labas. Sa ilalim ng madilim na silid, ang katotohanan ay tila isang mabigat na ulap na bumabalot sa kanila. "You're supposed to be at the bottom of the ocean, Ma'am Fredelia. What happened?" Tanong ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat gatla sa mukha ng matanda. Ang dagat ay hindi marunong tumanggap ng mga taong may utang pa sa katarungan. "Kapitan," malamig na sagot ni Fredelia. Inayos niya ang kanyang janitor na uniforme. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Pilit na ibinabalik ang dangal na tinangkang nakawin ng kanyang anak. Ang anak ko, si Eduardo, at ang abogadang iyon, itinulak nila ako. Inisip nilang tapos na ang laban. Lumabas sila sa likurang pinto ng klinika, patungo sa isang makipot at madilim na eskinita. Ang amoy ng basang basura at kanal ay sumalubong sa kanila. Sa ilalim ng isang kumukurap-kurap na poste ng ilaw, tumigil si Daniel at tinitigan si Fredelia. Isang pakiramdam ng hiya ang gumapang sa balat ni Fredelia. Ang makita siya ng isang opisyal sa ganitong kalagayan, marumi, mabaho at mukhang pulubi. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mas matinding emosyon, ang pagnanais na bumangon. "I can take you to the station. We can file a report. We can end this tonight," alok ni Daniel. "No," mabilis na sagot ni Fredelia. "Kapag dinala mo ako sa istasyon, malalaman ni Miranda. May mga mata siya kahit sa loob ng gobyerno, at ang kailangan ko ay hindi lang hustisya. Kailangan kong makita ang bawat isa sa kanila na mawala ang lahat ng pinaghirapan nilang nakawin sa akin. I want them to feel the weight of their betrayal." Tumingin si Daniel sa matanda ng may halong paghanga at pangamba. Nakikita niya ang apoy sa mga mata ni Fredelia, isang apoy na hindi nanggagaling sa galit ng isang biktima, kundi sa determinasyon ng isang inang nagising mula sa isang mahabang panaginip. "Then what's the plan?" tanong ni Daniel. "Kailangan ko ng mga ebidensya na hindi nila kayang itanggi. Ang mga bata, ang mga pekeng dokumento, ang lahat ng perang labas-pasok sa kumpanya ko," wika ni Fredelia. Habang dahan-dahang hinuhubad ang janitor na uniforme, inilalantad ang kanyang payat, ngunit matibay na pangangatawan. "Tutulungan mo ako, Kapitan. At sa kapalit, ibibigay ko sa iyo ang pinakamalaking isda na mahuhuli mo sa buong karera mo." Bago pa man makasagot si Daniel, isang ingay ng mabilis na pagharurot ng sasakyan ang narinig nila mula sa kanto. Isang puting van ang huminto sa tapat ng klinika. Mula rito ay bumaba ang isa sa mga tauhan ni Miranda. Hawak ang isang pirasong tela na nakuha sa loob ng pasilyo. Isang panyo na may burdang letra, F. "Boss, may nakapasok. Naiwan ito sa loob," wika ng tauhan sa kanyang radyo. Napahawak si Fredelia sa kanyang bulsa. Wala na ang kanyang panyo. Ang huling piraso ng kanyang pagkakakilanlan ay nasa kamay na ng kaaway. Alam ni Fredelia, simula sa sandaling ito, ang laro ay hindi na lamang tungkol sa pagtatago. Ito ay isang karera sa pagitan ng kanyang buhay at ng kanilang kamatayan. Ang mansyon ng mga delgado, na dati ay puno ng init ng pagmamahal at halakhak, ay tila naging isang dambuhalang kabaong na gawa sa semento at marmol. Ang bawat sulok nito ay binalot ng isang klase ng lamig na hindi kayang tapatan ng kahit anong heater. Ang mga aircon sa loob ng silid ni na Eduardo at Lavinia ay tila nagkaroon ng sariling isip. Kahit anong pihit sa remote, ang buga ng hangin ay nananatiling nagyayelo. Tila ba ang temperatura ng kailaliman ng dagat ay dinala sa loob ng kanilang silid tulugan. Si Eduardo ay nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang isang baso ng whiskey na punong-puno ng yelo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang tunog ng pag-untog ng yelo sa baso
ay ang tanging alingaw-ngaw sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Eduardo, can you stop that? Kanina ka pa uminom ng uminom. You're making me nervous. Bulyaw ni Lavinia habang pabalik-balik sa harap ng kanyang vanity mirror. Hindi mo ba nararamdaman, Lavinia? Ang lamig. It's too cold in here. At ang amoy. Amoy na naman ng ilang-ilang. Bulong ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang halimuyak ng ilang-ilang, ang paboritong pabango ni Fidelia, ay nagsimulang humahalimuyak sa buong silid. Hindi ito ang banayad na amoy ng bulaklak, kundi isang masangsang at tila nanunumbat na samyo na kumakapit sa mga kortina at sa kanilang mga balat. Stop being so paranoid. It's just the garden. Baka humihip lang ang hangin. Sagot ni Lavinia, ngunit ang kanyang sariling boses ay nanginginig din. Humarap siya sa salamin upang maglagay ng night cream, ngunit bigla siyang napaatras. Sa gitna ng malinaw na salamin, may isang bakas ng pulang lipstick. Hindi ito ang kanyang kulay. Ito ay ang matapang na pula na laging ginagamit ni Fidelia sa mga mahahalagang pagpupulong. Ang nakasulat sa salamin ay tila isang mantsa ng dugo na dahan-dahang natutunaw. Malamig ba sa ilalim? Eduardo, look at this! Someone is playing a joke on us. Yung mga katulong, baka may hindi pa tayo natatanggal. Sigaw ni Lavinia, ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng mga ilaw ng kwarto. Dali-daling lumapit si Eduardo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang pintuan ng kanilang walk-in closet ay dahan-dahang bumukas. Walang tao sa loob, ngunit ang isa sa mga mamahaling Italian suit ni Eduardo, ang mismong suot niya noong gabi sa yate, ay nakasabit sa labas. May mga mantsa ito ng tuyong asin at putik. Tila ba kalalabas lang nito mula sa kailaliman ng dagat. I burned that suit, Lavinia. I burned it myself. Paanong nandito yan? Ang boses ni Eduardo ay halos isang pabulong na sigaw. Ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang nood, humahalo sa alak na kanyang iniinom. Ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa ay tila isang lubid na malapit ng maputol. Ang hiya na dapat ay naramdaman nila noong ginawa nila ang krimen ay napalitan na ng isang klase ng paranoia na kumakain sa kanilang katinuan. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat huni ng kuliglig, ay tila isang sumbong ng kanilang pagkakasala. We need to call Miranda. Now. She said she handled everything. Giit ni Lavinia habang kinakalkal ang kanyang bag para sa kanyang telepono. Ngunit bago pa man niya madampot ang kanyang cellphone, ang lumang telepono sa ibabaw ng bedside table, isang antigong telepono na pagmamay-ari pa ng asawa ni Fidelia at matagal nang hindi gumagana, ay biglang tumunog. Ang tunog nito ay mahaba at nakakapangilabot, tila isang boses mula sa kabilang mundo na naghahanap ng katarungan. Nagkatinginan sina Eduardo at Lavinia. Walang gustong kumilos, walang gustong huminga. Ngunit ang tunog ay hindi tumitigil, tila ba hinihila sila nito upang harapin ang katotohanan. Dahan-dahang iniabot ni Eduardo ang kanyang nanginginig na kamay. Itinaas niya ang handset. Sa kabilang linya, walang ingay ng static, walang tunog ng hangin. Tanging ang isang pamilyar at malamig na tinig ang narinig niya, isang boses na nagmula sa kanyang pagkabata. Ngunit ngayon, ay tila ba nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na hukay. Eduardo, anak, nakahanda na ba ang hapunan? Binitawan ni Eduardo ang handset. Ang pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanilang impyerno. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang anino ng isang babaeng nakatayo sa gitna ng hardin ang sandaling nakita ni Eduardo bago ito mabilis na naglaho sa dilim. Ang gabi sa mansyon ng mga Delgado ay binalot ng isang klase ng katahimikan na tila ba may nakatagong patalim sa bawat sulok. Ang amoy ng matapang na alak ay humalo sa singaw ng mamahaling wax ng sahig, ngunit hindi nito kayang itago ang amoy ng takot.
Sa gitna ng malawak na salas, si Attorney Miranda ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay parang isang pader ng yelo na hindi matitibag ng kahit anong init. Sa kanyang harap, si Eduardo ay nakayuko. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlalalim sa puyat at alak. Isang mabilis at malutong na sampal ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng palad ni Miranda na tumama sa pisngi ni Eduardo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, sapat na upang maging dahilan ng biglang pagtahimik maging ng mga kuliglig sa labas. Get a grip, Eduardo. You're acting like a child. Isang tawag lang sa telepono, nawawala na ang katinuan mo. Look at yourself. You look pathetic. Bulyaw ni Miranda. Ang bawat salita ay tila isang talsik ng asido. But you don't understand, Miranda. I heard her voice. It was Mom. Alam niya ang ginawa natin. She's coming for us. Sagot ni Eduardo. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahawakan ng kanyang namumulang pisngi. Family is just a word, Eduardo. It's a tool we use to get what we want. Pero sa sandaling maging pabigat ito, dapat mo itong putulin. Your mother is dead. Ang naririnig mo ay ang sarili mong konsensya na walang silbi. Malamig na wika ni Miranda habang isinasali ng isang baso ng pulang alak. Ang kulay nito ay tila sariwang dugo sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Inilapag ni Miranda ang isang tumpok ng mga dokumento sa lamesang gawa sa marmol. Pirirmahan mo ito. Lahat ng natitirang assets ng Delgado Group, i-transfer mo na sa offshore accounts na inihanda ko. We need to move the funds now bago pa tayo maabutan ng investigasyon ni Captain Daniel. After this, you and Lavinia can flee to the US. I'll handle the rest. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa madilim at masikip na pasilyo ng mga katulong, isang lalaking nakauniporme ng tubero ang dahan-dahang gumagalaw. Si Tomas. Ang amoy ng pawis at grasa na dala niya ay isang malaking kaibahan sa bango ng mansyon. Hawak niya ang isang maliit na bag ng mga kagamitan, ngunit sa loob nito ay hindi mga tornilyo ang nakatago, kundi mga maliliit na mikropono at kamera na ibinigay ni Daniel. Ang bawat patak ng tubig mula sa isang tumatagas na gripo sa kusina ay tila isang mabagal na pagbibilang ng oras sa pandinig ni Tomas. Maingat niyang idinikit ang isang maliit na device sa ilalim ng lamesa kung saan nag-uusap sina Miranda at Eduardo. Everything is set, ma'am. Bulong ni Tomas sa kanyang suot na maliit na radyo. Ang kanyang boses ay tila isang mangingisdang nag-aabang ng huling-huli bago ang bagyo. Ngunit sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Lavinia. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding pag-aalinlangan. Nakita niya si Tomas na nakayuko sa ilalim ng lamesa. Who are you? I didn't call for any repairs tonight. Matalas na tanong ni Lavinia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa maruming sapatos ni Tomas. Ma'am. Sabi po ni Attorney Miranda. May tagas daw po ang tubo sa lababo. Kailangan daw po ayusin bago mag-umaga. Mabilis na sagot ni Tomas. Pinapanatili ang kanyang simpleng pananalita ng isang trabahador. Tinitigan siya ni Lavinia ng matagal. Ang katahimikan ay tila isang mitya na unti-unting nauubos. Nararamdaman ni Tomas ang lamig ng aircon na humahalo sa init ng kanyang kaba. Attorney Miranda, did you call for a plumber? Sigaw ni Lavinia mula sa kusina. Tumigil ang pag-uusap sa salas. Ang bawat hakbang ni Miranda patungo sa kusina ay tila isang tunog ng hatol para kay Tomas. Sa bawat segundo, ang bitak sa alyansa ng mga dyablo ay tila mas lumalalim, ngunit ang panganib para sa mga naglalakas loob na ilantad sila ay lalong tumitindi. Plumber? I didn't call anyone. Malamig na sagot ni Miranda habang pumasok sa kusina. Ang kanyang mga mata ay tumitig ng diretso sa mga mata ni Tomas. Tila binabasa ang bawat lihim na itinatago nito sa ilalim ng kanyang kupas na uniforme. Sa labas, sa loob ng isang madilim na van na nakaparada malayo sa mansyon,
Nakikinig si Fidelia at Daniel. Ang bawat hininga ni Fidelia ay tila isang panalangin para sa kaligtasan ni Tomas at isang sumpa para sa mga taong nasa loob ng kanyang tahanan. Kay Daisy, ang amoy ng papalapit na ulan ay humahalo sa alikabok ng kalsada, isang babala ng langit na may paparating na dilubyo. Sa loob ng kusina ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang tali na unti-unting sumasakal kay Tomas. Ang matalas na titig ni Attorney Miranda ay nakabaon sa kanyang mga mata, tila sinusubukang butasin ang kanyang pagkatao sa ilalim ng suot na kupas na uniforme. A plumber, you say? At bakit ngayon ka lang dumating? We didn't report any leaks today. Malamig na wika ni Miranda. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinakapa ang kanyang mamahaling cellphone, handang tumawag ng seguridad. Pasensya na po, attorney. Sabi po sa opisina, urgent daw po dahil baka bumaha sa basement. Pero kung hindi po kailangan, aalis na lang po ako. Sagot ni Tomas. Pinanatili niya ang kanyang balikat na nakayuko. Ang kanyang mga kamay na puno ng grasa ay nanginginig ng bahagya. Isang pag-arte na hinaluan ng tunay na kaba. Bago pa man makasagot si Miranda, isang malakas na tunog ng basag na baso ang nanggaling sa salas. Nag-aaway na naman sina Eduardo at Lavinia. Ang pagkakataong yun ang ginamit ni Tomas. Sa gitna ng pagkagulat ni Miranda, mabilis na tumalikod ang mangingisda. Hindi siya tumakbo ng mabilis upang hindi makalikha ng kahina-hinalang ingay. Sa halip, madali siyang lumabas sa pintuan ng mga katulong. Tinatahak ang dilim ng hardin na parang isang anino sa gitna ng mga puno ng ilang-ilang. Nang makalabas sa bakod, mabilis siyang sumakay sa naghihintay na lumang van ni Daniel. Humahangos si Tomas, ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa bilis ng tibok ng puso. Nakuha mo ba? Tanong ni Daniel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi sumagot si Tomas. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Fidelia na nakaupo sa likuran. Sa loob ng madilim na van, pinindot ni Fidelia ang play button. Ang boses ni Miranda ay umalingaw-ngaw, malamig, ganid at puno ng plano kung paano tatalikuran ang pamilya Delgado kapag nakuha na ang huling sentimo. Nakinig si Fidelia ng walang kurap. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila isang hapdi na dati ay nakakasugat. Ngunit ngayon ay nagsisilbing langis na nagpapaningas sa kanyang puot. Lumingon siya sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak, malalaki at mabibigat. Tila mga luha ng langit na naglilinis sa dumi ng lansangan. This is it, Kapitan. Bukas ang unang anibersaryo ng pagkamatay ko. It's time for the Queen to reclaim her throne, wika ni Fidelia. Ang kanyang tinig ay wala ng kahit anong bakas ng pag-aalinlangan. Ito ay tinig ng isang babaeng namatay na sa dagat at muling nabuhay para sa katarungan. Sa isang maliit na safe house, inilabas ni Fidelia ang isang kahon. Sa loob nito ay isang mahabang bestida na gawa sa itim na seda, makintab, mabigat, at puno ng awtoridad. Ito ang damit na dapat sana ay isusuot niya sa kanyang huling kaarawan bago siya itinulak sa dilim. Hinaplos niya ang tela. Ang lamig ng seda sa kanyang mga daliri ay tila isang balabal ng katarungan. Maghanda kayo, Eduardo, Lavinia, Miranda, bulong ni Fidelia sa hangin. Ang hapunan ay nakahanda na at sa pagkakataong ito, ako ang magsisilbi ng huling putahe. Samantala, sa labas ng mansyon ng mga Delgado, sa gitna ng malakas na ulan at kulog, isang bulto ng tao ang nakatayo sa tapat ng malaking tarangkahan. Nakasuot ito ng itim na kapote. Ang muka ay natatakpan ng dilim. Hindi ito gumagalaw. Tila isang rebulto na nagbabantay sa mga nakatira sa loob. Ang mga gwardiya sa gate ay hindi ito napapansin sa tindi ng bagyo. Ngunit ang presensya nito ay nagdadala ng isang klase ng pangamba na hindi kayang ipaliwanag ng katuwiran. Ang mga imbitasyon para sa Engrandeng Memorial Service bukas
ay naipadala na sa lahat ng matataas na tao sa lipunan. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay hindi kailangan ng imbitasyon dahil bukas, ang bawat lihim na itinago sa ilalim ng marangyang tela at perlas ay mabubunyag sa harap ng lahat. Ang gabi ay mahaba, ngunit ang umaga ay tiyak na darating. Dala ang isang liwanag na maglalantad sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang mansyon ng mga Delgado ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal ng mga chandelier. Ngunit ang bawat liwanag nito ay tila naglalabas ng isang maputlang anino. Ang amoy ng mamahaling champagne at mga imported na puting bulaklak ay sapat na upang malunod ang sinumang papasok. Isang marangyang tabing para sa isang madilim na lihim. Ang lahat ng matataas na tao sa lipunan ay naroon. Mga negosyante, politiko at mga kaibigang ang tanging alam ay ang ngumiti sa harap ng kamera. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Eduardo. Suot niya ang isang puting barong na gawa sa pinakamahusay na pinya. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila puno ng pait. Sa kanyang tabi, si Lavinia ay nakasuot ng itim na terno na puno ng itim na liryos. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang panyo na tila bahuling sandali na ng kanyang pagdadalamhati. 1 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang aking ina. Pagsisimula ni Eduardo, ang kanyang boses ay gumagaralgal sa bawat salita. Isang perpektong pagganap para sa isang anak na nagdadalamhati. But her love remains. Ang kanyang pagkalinga ay ang pundasyon ng tahanang ito. Mom, wherever you are, I hope you're proud of what we've become. Para sa iyo ang lahat ng ito. Itinaas ni Eduardo ang kanyang baso ng alak, handang mag-alay ng isang toast. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga ilaw sa loob ng bulwagan ay biglang kumurap. Ang bawat chandelier ay tila nagkaroon ng sariling pintig, dahan-dahang namamatay hanggang sa mabalot ng kabuuang kadiliman ang buong mansyon. Isang matinding katahimikan ang namayani. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga panauhin at ang malakas na paghampas ng hangin sa labas. Pagkatapos, isang tunog ng malakas na pagbukas ng malaking pinto ng bulwagan ang umalingaw-ngaw. Ang bawat isa ay napalingon sa direksyon ng liwanag mula sa labas, kung saan ang kidlat ay paminsan-minsang nagbibigay ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Sa gitna ng pintuan, isang figura ng isang babae ang nakatayo. Nakasuot ito ng mahabang bestida na gawa sa itim na seda. Ang laylayan ay basa ng ulan at putik ng kalsada. Ang bawat hakbang nito sa makintab na marmol ay lumilikha ng isang mabigat at malamig na tunog. Isang tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng isang hukay. Dahan-dahang lumapit ang babae patungo sa entablado. Habang lumalapit siya, ang liwanag ng mga kandila sa bawat lamesa ay tila yumuyuko sa kanyang pagdaan. Nang marating niya ang gitna ng bulwagan, muling bumalik ang kuryente. Ang mga ilaw ay biglang nagningning ng mas matindi kaysa sa dati. Inilalantad ang mukha ng panauhin. Hindi ito multo. Hindi ito isang imahe ng nakaraan. Ito ay si Fidelia, buhay, humihinga, at ang kanyang mga mata ay kasing tigas ng diamante. Ang baso ni Eduardo ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanyang mundo. Ang alak ay kumalat sa kanyang sapatos, tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Si Lavinia ay napasandal sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. Ang kanyang hininga ay tila naging isang gipit na sipol ng takot. Eduardo, anak. Ang boses ni Fidelia ay lumakbay sa buong bulwagan. Malamig at walang bahid ng galit, ngunit puno ng isang kapangyarihang nakakamatay. Hindi mo ba ako yayakapin? 1 taon akong hindi nakakain ng iyong luto. Ang sabaw ng aligwe noong gabing iyon. Man that! Masyado itong maalat.
Kontray-a. Isang matinding panginginig ang bumalot kay Eduardo. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay hindi lamang dahil sa takot sa kanyang ina, kundi dahil sa katotohanang ang bawat taong naroon ay nakasaksi sa kanyang pagkawasak. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, ang malaking screen sa likuran ng entablado, ang screen na dapat sana ay magpapakita ng mga larawan ng alaala ni Fidelia, ay biglang nagbago. Hindi mga larawan ng kasiyahan ang lumabas. Sa halip, isang madilim at malabong video ang nagsimulang tumakbo. Doon, sa harap ng lahat, nakita ang figura ni Eduardo at Lavinia sa dulo ng yate. Nakita ang pagtulak, nakita ang kawalan ng awa. Kasunod nito ay ang boses ni Miranda na idinedetalye ang paggawa ng pekeng testamento at ang pangangalakal ng mga sanggol. Captain Daniel, take them! Ang mahinahon, ngunit mariing utos ni Fidelia. Mula sa mga gilid ng bulwagan, lumabas ang mga operatiba sa pangunguna ni Daniel. Ang bawat isa ay may hawak na posas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Si Miranda ay nagtangkang tumakas patungo sa kusina, ngunit hinarang siya ni Tomas, na ngayon ay suot ang kanyang marangal na uniforme ng isang mangingisda. Ang kanyang mga kamay ay matatag at handang maningil. Tinitigan ni Fidelia ang kanyang anak. Wala siyang luha, wala siyang sumpa. Ang kanyang katahimikan ang pinakamabigat na parusa para kay Eduardo. Sa gitna ng rangya at luho, ang lahat ng itinakwil at itinapon ay muling nagbalik, hindi upang maghiganti sa paraang madugo, kundi upang ipakita na ang katotohanan, gaano man ito kalalim ilibing sa dagat, ay laging marunong lumutang sa tamang panahon. Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng paghanga at inggit, ay binalot na ngayon ng isang nakabibinging bulong-bulungan. Ang bawat mata ng mga panauhin, ang mga matatandang negosyante, ang mga sosyalistang mapanuri, at ang mga dating kaibigan ay tila naging mga matatalas na karayom na nakatusok sa balat ni na Eduardo at Lavinia. Ito ang hiya na mas masakit pa sa anumang latay, ang mahubaran ng dangal sa harap ng buong mundo. Eduardo Delgado Jr., Lavinia Cruz Delgado, at Attorney Miranda Santos, arestado kayo sa salang attempted murder, falsification of public documents, at human trafficking. Ang boses ni Captain Daniel ay umalingaw-ngaw, matatag at walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ng mga pulis patungo sa entablado ay tila isang pagbilang ng huling sandali ng kanilang kalayaan. Ang malamig na bakal ng posas nang kumagat ito sa mga pulso ni na Eduardo at Lavinia ay naglabas ng isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanilang marangyang panaginip. Ma'am, pakinggan niyo muna ako. Ginawa ko lang to dahil sa utang. Miranda forced me. I was desperate. Sigaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang pilit na kumakawala sa hawak ng mga awtoridad. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis, ang kanyang barong ay gulo-gulo. Nawala na ang imahe ng isang makapangyarihang tagapagmana. Please, ma'am, isipin niyo ang magiging apo niyo. I'm pregnant. Huwag niyo kaming ipakulong. Pagmamakaawa naman ni Lavinia, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy. Pilit na ginagamit ang huling alas ng isang manipulator. Dahan-dahang lumapit si Fidelia. Kuminto siya sa harap ni Eduardo, sapat na malapit upang maramdaman ng kanyang anak ang init ng kanyang hininga. Tinitigan niya ito ng matagal, hindi nang may galit, kundi nang may isang klase ng pagod na tila dinala niya sa loob ng 100 taon. Ang pag-ibig ng isang ina ay hindi isang bagay na kayang tumbasan ng pera, Eduardo. Mahinahon, ngunit mariing wika ni Fidelia. Binigyan kita ng buhay, ibinigay ko ang lahat, pero ang isinukli mo sa akin ay sakit at pagkawasak. Ang apo na sinasabi ninyo, huwag ninyo siyang gawing kasangkapan,
Dahil kung sa inyo siya lalaki, baka matutunan niya ang maling halaga ng kapangyarihan at pera kaysa sa tunay na pagmamahal. Lumingon si Fredelia kay attorney. Ang kanyang mga mata ay puno ng matibay na pasya. Miranda, na hanggang ngayon ay pilit na pinapanatili ang kanyang pagiging kalmado sa kabila ng mga posas sa kanyang kamay. And you, Miranda? Ang batas ay ginawa upang protektahan ang mahihina, hindi upang maging kasangkapan sa iyong kasakiman. Ang bawat batang ninakaw nyo sa kanilang mga ina, ang bawat dokumentong dinoktor nyo, lahat yan ay may katapat na paniningil. At ang paniningil na yon ay magsisimula ngayon, dagdag ni Fredelia. Habang dahan-dahang inilalabas ng mga pulis ang tatlo sa gitna ng bulwagan, ang mga panauhin ay kusang humawi. Tila ba ayaw nilang mahawakan o madikitan ng mga taong itinuturing na nilang marumi. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga reporter na nakapasok sa loob ay tila mga kidlat na naglalantad sa kanilang bawat reaksyon ng takot at pagkapahiya. Bago tuluyang makalabas, lumingon si Eduardo sa huling pagkakataon. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng entablado, maliwanag sa ilalim ng chandelier, seryoso at hindi matitinag. Doon niya napagtanto ang pinakamalaking pagkakamali niya. Inakala niyang ang kayamanan ng kanyang ina ang kanyang lakas. Ngunit ang tunay na lakas ni Fredelia ay ang kanyang kakayahang bumangon mula sa anumang lalim ng dagat na itapon siya. Nang sumara ang malaking pinto ng mansyon sa likuran ng mga pulis, ang bulwagan ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito ay ang katahimikan ng isang bahay na sa wakas ay nalinis mula sa mga parasitiko. Humarap si Fredelia kay Daniel at Tomas. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang lumaylay. Ang bigat ng paghihiganti ay dahan-dahang napapalitan ng isang klase ng kapayapaan. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging mas magaan. Ang amoy ng ilang-ilang ay nanatili. Ngunit ngayon, ito ay hindi na amoy ng isang sumpa, kundi amoy ng isang inang handa ng magpatawad sa sarili. Ang panahon ay parang agos ng tubig sa dalampasigan, paulit-ulit na humahampas, dahan-dahang binubura ang mga bakas ng paa sa buhangin, at unti-unting pinapakinis ang mga matatalas na bato ng nakaraan. Lumipas ang mga buwan, at ang ingay ng iskandalo ng pamilya Delgado ay napalitan na ng mas payapa at makabuluhang himig. Sa loob ng isang madilim at masikip na selda, ang tanging naririnig ni Eduardo ay ang mahinang patak ng tubig mula sa gripo at ang paulit-ulit na ugong ng bentilador sa kisame. Ngunit sa kanyang isipan, ang naririnig niya ay ang dambuhalang hampas ng alon sa gitna ng gabi. Bawat gabi, sa kanyang pagtulog, nararamdaman niya ang lamig ng tubig dagat na bumabalot sa kanyang katawan. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, hindi ang mukhang puno ng galit, kundi ang mukhang puno ng pagmamahal noong inaabot nito ang mangkok ng sabaw. Ang pinakamabigat na parusa kay Eduardo ay hindi ang rehas na bakal o ang matigas na higaan. Ito ay ang bawat sandali ng katahimikan kung saan nararamdaman niya ang init ng kamay ni Fredelia na dati ay humahaplos sa kanyang noo na ngayon ay wala na. Ang hiya na dulot ng kanyang pagtataksil ay isang latay sa kanyang kaluluwa na hindi kailanman maghihilom, habang sina Lavinia at Miranda ay abala sa pakikipag-away sa kanilang mga abogado upang isalba ang natitirang piraso ng kanilang dangal. Si Eduardo ay nananatiling nakatulala sa pader, nilalamon ng isang klase ng pangungulila na siya mismo ang lumikha. Samantala, ang mansyon ng mga Delgado ay hindi na isang kuta ng kasakiman. Ang mga matatayog na tarangkahan nito ay laging nakabukas para sa mga matatandang walang matuluyan at mga batang inagawan ng pagkakataon. Ang malalaking bulwagan ay puno na ngayon ng tawanan at mga kwento ng pag-asa. Ang pondo ng Delgado Foundation ay ginagamit na upang protektahan ang mga biktima
ng pangangalakal ng tao, isang paraan ni Fredelia upang linisin ang bawat sentimong nabahiran ng dumi ng kanyang anak. Ngunit ang tunay na katarungan at kapayapaan para kay Fredelia ay hindi matatagpuan sa loob ng mga pader na gawa sa semento. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, kung saan ang hangin ay laging may dalang amoy ng asin at sariwang isda, isang simpleng kainan ang nakatayo sa tapat ng baybayin. Ang mga lamesa nito ay gawa sa luma, ngunit matibay na kahoy, at ang sahig ay pinong buhangin. Wala ritong mga chandelier o mamahaling kristal, ngunit ang bawat sulok ay maliwanag dahil sa sinag ng papalubog na araw. Si Fredelia ay nakasuot ng isang simpleng bestidang bulaklakin. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mga paa ay nakasubsob sa malambot na buhangin. Wala na ang mabibigat na alahas sa kanyang leeg. Ang tanging suot niya ay ang isang matamis na ngiti habang tinitingnan ang mga apo ni Tomas na naglalaro sa dalampasigan. Ma'am Fredelia, handa na po ang mga mesa. Marami pong order ng luto niyo ngayong hapon, wika ni Tomas habang inilalapag ang mga bagong huling isda sa kusina. Ang kanyang balat ay mas lalo pang umitim dahil sa araw, ngunit ang kanyang mga mata ay laging puno ng katapatan. Salamat, Tomas. Sabihan mo sila. Parating na ang pinaka-espesyal nating putahe, sagot ni Fredelia. Pumasok si Fredelia sa maliit na kusina. Kinuha niya ang isang malaking sandok at dahan-dahang hinalo ang isang kaldero ng mainit na sabaw. Ang singaw nito ay humahalo sa simoy ng dagat, nagdadala ng isang halimuyak na puno ng alaala at pag-asa. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagluluto para sa mga taong nais siyang saktan. Nagluluto siya para sa mga taong nagligtas sa kanya at para sa mga taong naniniwala pa sa kabutihan. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kuryosidad habang tinitingnan ang umuusok na sabaw. Lola, masarap po ba yan? Tanong ng bata. Ngumiti si Fredelia, kumuha ng isang maliit na mangkok at dahan-dahang hinipan ng sabaw bago ito ibigay sa bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata, isang hawak na puno ng init, pag-iingat, at tunay na pagmamahal. Tikman mo, anak. Masarap ito dahil luto ito ng isang taong alamang halaga ng bawat patak ng pawis at bawat tibok ng puso. Bulong ni Fredelia. Habang pinapanood niya ang bata na humihigop ng sabaw, lumingon si Fredelia sa malawak na karagatan. Ang tubig na dati ay naging libingan ng kanyang takot, ay naging lunduyan na ng kanyang kalayaan. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga may sala. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sariling buhay at pagbibigay ng liwanag sa iba. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iiwan ng isang kulay kahel at lilang guhit sa langit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang banayad na awit ng mga alon, isang awit na hindi na nagpapaalala ng sakit, kundi isang awit ng paghihilom. Si Fredelia Delgado ay wala na sa mga pahina ng mga pahayagan, ngunit siya ay muling nabuhay sa mga puso ng mga taong kanyang natulungan. Ang hapunan ay tapos na, at sa wakas, ang lahat ay busog na sa katotohanan.